Hello everyone, this is Michael once again at pag-uusapan naman natin kung ano ba yan software development career path. At ano yung mga top reason bakit kailangan natin matuto nito, no? Ano yung magiging benefits nito. So, number one, ang isa sa mga benefits nito ay software powers almost every industry today. Ibig sabihin, bawat company na nag-ooperate at yung mga bagay na ginagamit natin sa araw-araw, ito ay software powered na. Ibig sabihin, pwedeng meron kang gagamiting application sa cellphone, sa iyong desktop, no? At sa iba pang mga ginagamit natin sa araw-araw, sa computer, and even sa mga gamit sa bahay, gamit sa industry. So yan ay software operated na. Laging merong software. So maganda matutunan natin ang software development kasi ang software developer, siya yung naggagawa ng program, no, na para sa mobile app, sa desktop app, at iba pang mga ginagamit nating devices. And number two, ang software development at software developer ay isa pa rin sa pinakamataas na high-paying jobs, no, as of now. No, at siya ay may future-proof career. No, ibig sabihin kung ikaw ay marunong sa web development, sabihin na natin software development, at ikaw ay marunong mag-coding and program, so ibig sabihin in the future hindi mawawala yung coding, hindi mawawala ang programming. Yes, meron ng AI, but siyempre yung AI to help lang and to assist, hindi talaga to make business solutions. So, number three is massive demand for developers local and abroad. Ibig sabihin, kahit saan tayo pumunta ngayon, anywhere in the world, laging kailangan ng software developer. So, hindi naman ibig sabihin nito na kapag graduate ka ng IT, ng ComSci, tapos natuto ka lang ng coding, o kaya marunong ka mag-coding, matatanggap ka agad. Hindi po. Kailangan talagang marunong o sabihin na natin magaling na software developer ang kinukuha. Hindi ho basta marunong lang, nag-vibe coding lang, software developer na agad. Hindi po ganoon. So, napakarami hong nangangailangan ng mga nagko-code na developer. At kung tayo yon, marunong tayo sa coding, nakakagawa talaga tayo ng project for desktop, mobile app, and even games, no? Kahit sa games po, ang nagde-develop dyan ay game developer, which is also a software developer. So, number four is businesses prefer software developers who know coding well rather than pure AI. So, may mga conceptions dito na sinasabi nila, nandiyan na yung vibe coding. So, bakit pa tayo mag-aaral ng software development? Pwede naman tayo gumamit ng AI na lang, cloud AI, ChatGPT 5 point something o 6 point something, no, na pwede mag-create naman ng program from zero. At na lang, generative AI na lang gagawa, prompt engineering na lang, magkakaroon ka na ng project. Well, ang totoo dyan ay hindi yan 100% na makaka-solve ng problem ng business. Kasi yan ay AI generated. Hindi alam ng AI kung ano talaga ang specific needs ng business and even yung users. Yes, kaya talagang gawin ng AI ang mga programs, ang mga application, but hindi yan talaga 100% na masusolusyonan yung problem. Ang kailangan talaga ay isang developer, marunong mag-code at naiintindihan yung algorithm na kailangan para sa business solution. So, yun ang pinakamahalaga, yung algorithm, no? Yung user needs, yung kailangan ng mga user, at yung business needs. No? Kailangan maintindihan yan ng gagamit at yung business na mismong mag-apply nung yung application na yan. So, napaka high demand yung mga developers na marunong talaga mag-code. Pero kung ikaw ay vibe coding lang ang trip mo, well, pang small project, yes. Pero for bigger project, well, ang gagawin ni ChatGPT, babaguhin niya ng babaguhin maski na ni Cloud AI o yung iba pang mga generative AI, o sabihin natin may mga codecs, babaguhin lang ng babaguhin ng AI yung code mo, yung code base nyo. So, laging laging mag-i-evolve yung inyong coding at ang mangyayari diyan imbis na gumanda ng gumanda, papangit ng papangit, no? So, kailangan talaga magaling na developer, magaling tayong developer para mas lalo tayong dumami yung ating opportunities. So, number 5, lastly,
is kung ayaw mo na, tinatamad ka na mag-work, no, nasawa ka na sa may boss, is pwede kang gumawa ng sarili mong application. Pwede kang gumawa ng desktop app, mga desktop, sabihin natin mobile app or even games. Maggawa ka ng sarili mo na pwede mong ibenta, pwede mong pabayaran, ida-download lang nila yung app na yon at pwede na nilang bayaran, no? So napakarami natin pwedeng i-develop sa desktop. Pwede tayong gumawa ng application for sound, o sabihin natin music player, sabihin natin notes taking software, o kaya gumawa tayo ng mga antivirus, no? Gumawa tayo ng mga application na pwede natin gamitin dito lang sa computer or even sa mobile phone, sa cellphone. Gumawa tayo ng games. No? So, napakaraming pwedeng gawin ng software developer, no? At pwede nating pabayaran sa kanila yung ating mga na-develop na application. No? So, yan ay lima lang sa mga masasabi kong bakit kailangan mag-aral tayo ng software development. Yes, medyo matagal talaga mag-aral niya, no? Hindi siya kagaya ng ibang nagtuturo na 5 days, developer ka na. Sabihin mo na 24 hours o 12 hours developer ka na, o kaya magmi-meet lang kayo online 5 times a week lang, hindi, mga 5 times a month, tapos developer ko na. Hindi po, long term po yan. Medyo matagal po talaga aralin. Mag-start talaga from basic. Pero ang advantage niyan, once na talagang matuto ka, marami talagang source of income. Pwede kang talagang maging independent startup na company, o sabihin natin independent na software developer. Okay? Pwede kang mag-work sa company, pwede ring mag-create ka ng sarili mong application. Okay? So, yan lang po muna dito sa Learn Technology Today. Nag-offer tayo ng training na yan ng software development career path. At we are willing to train you from zero knowledge, kahit na kayo ay college o hindi kayo nag-college, basta able kayo to understand English words, no? At madali na, no? At kasi i-guide namin kayo step by step dito sa training na ito. So if you like to enroll or gusto nyong malaman yung mga details about this training, pwede nyo po bisitahin yung www.learntechnologytoday.net. Okay, www.learntechnologytoday.net. Okay, so magkita po tayo ulit sa susunod nating sharing. Bye po.